Ang mga aralin sa video na ito ay una, talasalitaan. Ikalawa, mga mungkahing hakbang sa pagbuo ng animasyon. Dumako na tayo sa ating talasalitaan. Unawain natin ang kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa teksto. Unang bilang, daloy, ang maayos na pag-usad o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ideya o kilos. Tumutukoy din sa paraan ng paggalaw ng isang bagay gaya ng tubig o hangin. Ikalawa, tema, ang pangunahing paksa o pangunahing ideya na nais ipahayag ng isang akda, tula o pelikula. Ikatlo, labis, higit sa karaniwan o sobra sa sapat. Ikaapat, bigyang diin, pagtuunan ng pansin o ipakita ang kahalagahan ng isang bagay o ideya. Ikalima, kawili-wili, kaaya-aya o nakakatawag pansin, nakapagbibigay ng interes o kasiyahan. Ikaanim, layunin, pakay, hangarin o dahilan kung bakit ginawa ang isang bagay. Ikapito, nauugnay, may kaugnayan, konektado o may kinalaman sa isang bagay. Ikawalo, biswal, tumutukoy sa anumang bagay na nakikita o may kinalaman sa paningin, maaaring larawan, kulay o anyo. Ikasyam, angkop, tama, bagay o naaayon sa sitwasyon o pangangailangan. Ikasampu, mapukaw, magising, maantig o magdulot ng interes o damdamin sa isang tao. Sa ating pagpapatuloy, dumako na tayo sa mungkahing hakbang sa pagbuo ng isang animasyon. Unang bilang, pumili ng template na sa iyong palagay ay babagay sa bubuuing review. Ang pagpili ng tamang template ay mahalaga upang magkaroon ng maayos na daloy at presentableng disenyo ang iyong animasyon. Dapat mong isaalang-alang ang paksa, layunin at tono ng iyong proyekto. Halimbawa, kung ang review ay tungkol sa edukasyon, maaaring gumamit ng maliwanag at propesyonal na tema. Kung ito naman ay para sa malikhaing presentasyon, pumili ng makulay at dynamic na template. Ang maayos na template ay nakatutulong upang maging malinaw at kaaya-aya ang kabuuang presentasyon. Ikalawa, ilapat sa slides ang mga impormasyon na nais talakayin batay na rin sa borador na iyong ginawa. Sa bahaging ito, ililipat mo na ang nilalaman ng iyong plano o borador sa mismong mga slide. Siguraduhing maayos ang pagkakasunod-sunod ng impormasyon upang madali itong maunawaan ng manunood. Gumamit ng maikling pangungusap, larawan, tunog at animasyon upang mas mapaganda ang presentasyon. Iwasan ang labis na teksto, bigyang diin lamang ang mga mahahalagang punto. Ang layunin ay maipahayag ng malinaw, kawili-wili at epektibo ang mensahe ng iyong animasyon o video presentasyon. Ikatlo, ilakip rin sa slides ang mga napiling uri ng biswal na kaugnay sa ideyang nais mong talakayin. Ang mga biswal o visuals gaya ng larawan, hugis, simbolo at ilustrasyon ay nagbibigay buhay at linaw sa iyong mensahe. Siguraduhin ang mga biswal ay nauugnay sa paksa at hindi lamang pampaganda. Isaalang-alang ang hugis, kulay, linya at laki. Dapat ay angkop at maayos ang kombinasyon upang hindi magulo sa paningin. Halimbawa, ang malalambot na linya at pastel na kulay ay maaaring gamitin kung ang paksa ay tungkol sa kalikasan o kabataan. Samantalang, matitingkad na kulay at matitibay na linya ay akma para sa mga presentasyong teknolohikal o modernong tema. Layunin nito na maging kaakit-akit at madaling maunawaan ng manunood ang iyong ideya. Ikaapat, maaari mo rin lagyan ng visual effects
animasyon, tunog o kahit maiikling video clips ang presentasyon para sa makatawag pansin na output. Ang paggamit ng mga effects at multimedia elements ay nakatutulong upang mas mapukaw ang interes ng mga manunood. Magdagdag ng transition effects sa pagitan ng slides para maging maayos ang paglipat. Gumamit ng background music o sound effects upang bigyan ng emosyon o mood ang presentasyon. Maaari ring gumamit ng maiikling video clips bilang karagdagang paliwanag o halimbawa. Gayunpaman, tandaan na huwag susobra sa mga effects. Ang layunin ay mapahusay ang mensahe, hindi malunod ito. Ikalima, i-preview ang daloy ng iyong gawa at i-edit ito hanggang sa makabuo ng isang mahusay na presentasyong multimodal sa paraang video o animasyon. Bago ito ipakita o ibahagi, mahalagang suriin at panoorin muli ang iyong output. Tingnan kung maayos ang daloy ng mga ideya, timing ng animasyon at tunog. Alisin ang mga hindi kailangang bahagi at ayusin ang mga error sa spelling, layout o timing. Siguraduhing malinaw at kapani-paniwala ang mensahe ng iyong presentasyon. Ang maayos na pag-edit ay nagbibigay ng professional na dating at nagpapakita ng masusing paghahanda. Ika-6, huwag kaliligtaang i-save ang gawa at humanda para sa presentasyon nito sa klase o sa pagbabahagi nito sa napiling platform. Ito ang huling hakbang sa proseso. I-save ang iyong proyekto sa tamang format, halimbawa MP4 o PPTX, upang madali itong maipresenta o ma-upload. Magkaroon ng backup copy upang maiwasan ang pagkawala ng file. Ihanda rin ang sarili sa pagpapaliwanag o pagtatanghal ng iyong animasyon. Tandaan, ang mahusay na presentasyon ay hindi lang sa visual, kundi pati sa maayos na pagpapahayag ng iyong ideya. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.